Alam nyo ba na ang madalas na paggising sa gabi para umihi ay hindi lang nakakabawas sa ganda ng tulog natin, kundi nagdudulot din ng mas malaking panganib sa ating kalusugan. Lalo na sa ating edad, isipin nyo, gabi-gabi na lang, panay ang bangon para pumunta sa banyo. Minsan, nakakailang balik pa, nakakapagod, di ba bukod sa puyat, nakakadagdag pa ito sa pagiging antukin sa araw, pagiging magugulatin, at ang mas nakakatakot ay ang panganib na madulas o matumba habang hinahanap ang banyo sa dilim. Hindi lang ito usapin ng abala, seryoso itong banta sa ating kapanatagan at kaligtasan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang problemang ito ay madalas na resulta lang ng ilang simpleng pagkakamali na nagagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? At mayroon tayong magagawa para ito ay mapigilan, hindi ito tungkol sa komplikadong gamot o mamahaling procedure. Madalas, ang solusyon ay nasa maliliit na pagbabago sa ating ugali at pamumuhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkakamali na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi at kung paano natin ito maiiwasan para makatulog tayo ng mahimbing at tuloy-tuloy. Handa na ba kayong malaman ang mga sikreto para hindi na kayo magising sa kalagitnaan ng gabi? Manatili kayo hanggang sa huli dahil mayroon akong ibubunyag na siguradong ikagugulat ninyo at makakatulong ng malaki. Ngayon, simulan na natin ang pagtalakay sa unang pagkakamali na madalas nating nagagawa. Ito ang pag-inom ng sobrang dami o maling uri ng inumin bago matulog. Simple lang, pero napakalaki ng epekto nito sa ating pagtulog. Marami sa atin ang gustong uminom ng kape o tsaa bago matulog o di kaya'y magpalamig ng lalamunan ng soft drinks o isang baso ng beer. Pagkatapos ng hapunan, akala natin nakakatulong ito para makapagpahinga. Pero ang totoo, pinapalala lang nito ang ating problema sa pag-ihi sa gabi. Ang kape, tsaa, at soft drinks ay may caffeine na isang kilalang diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang paggawa ng ihi ng ating katawan. Kapag uminom ka nito ilang oras bago matulog, natural lang na mapuno ang pantog mo at magigising ka para umihi. Ganun din sa alak o beer. Kahit na sa simula ay nakakapagpaantok ito. Ang alak ay isa ring diuretic, bukod pa roon. Nakakapagpabago ito sa natural na siklo ng ating pagtulog, kaya kahit makatulog ka kaagad, mas magiging magaan at putol-putol ang tulog mo at malamang na magising ka para umihi. Kung idadagdag mo pa ang mga sugary drinks, ang mataas na asukal sa dugo ay pwede ring magdulot ng mas madalas na pag-ihi. Lalo na kung may tagong diabetes. Isipin nyo, uminom kayo ng isang basong malamig na soft drinks habang nanonood ng TV bago kayo matulog. Masarap sa lalamunan, tama? Pero ang sarap na iyon ay maaaring kapalit ng 2 o 3 beses na pagbangon sa gabi. Ang solusyon dito ay napakasimple, subukan nating iwasan ang pag-inom ng mga inuming ito. Lalo na sa loob ng 2 hanggang 3 oras bago ang iyong oras ng pagtulog. Kung hindi mo talaga maiwasan, limitahan ang dami. Sa halip, subukan mong uminom ng maligamgam na tubig o herbal tea na walang caffeine kung talagang kailangan mo ng mainit na inumin. Pero tandaan, mas mainam kung iinom ka lang ng kaunting tubig bago matulog kung talagang uhaw na uhaw ka. Ang mahalaga ay hindi mapuno ang pantog mo ng sobra habang natutulog. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang pagkakamali na madalas nating hindi napapansin ang epekto at ito ay ang maling oras ng pag-inom ng gamot, lalo na ang mga gamot na pampaihi o diuretics. Marami sa atin, lalo na sa edad natin, ang umiinom ng iba't ibang gamot para sa iba't ibang kondisyon tulad ng alta presyon, sakit sa puso, o pamamaga. Ang ilan sa mga gamot na ito, lalo na ang mga diuretics o water pills na tinatawag, ay sadyang ginawa para maglabas ng labis na tubig sa katawan sa pamamagitan ng paghihi. Ginagamit ang mga ito upang makatulong sa pagbaba ng presyo ng dugo o para mabawasan ang pamamaga, lalo na sa mga binti. Normal lang na kapag umiinom ka ng gamot na pampaihi, mas madalas kang maihi. Ang problema ay kapag iniinom mo ito sa gabi o bago ka matulog. Isipin nyo, binibigyan mo ang katawan mo ng senyales na maglabas ng ihi. Tapos gusto mo ring matulog ng mahimbing, hindi magtutugma yun. Di ba marami ang nagtataka kung bakit panay ang ihi sa gabi? Hindi nila alam, baka ang gamot pala nila ang sanhi. Halimbawa, kung umiinom ka ng gamot sa alta presyon na may diuretic component at iniinom mo ito ng gabi, malaki ang posibilidad na magigising ka ng ilang beses para lang umihi. Ang ganitong sitwasyon ay nakakadismaya at nakakapagod. Ang solusyon dito ay napakahalaga at kailangan ng lubos na pag-iingat. Huwag kailanman mag-adjust ng inyong gamot nang hindi kumukonsulta sa inyong doktor.
Napakahalaga nito para sa inyong kalusugan. Ang dapat mong gawin ay kausapin ang iyong doktor at sabihin ang problema mo sa paggising sa gabi para umihi. Itanong mo kung posible bang baguhin ang oras ng pag-inom ng iyong diuretic sa mas maagang bahagi ng araw. Halimbawa, sa umaga o hapon para mailabas muna ang labis na ihi bago pa dumating ang oras ng pagtulog mo. Halimbawa, kung dati ay gabi mo iniinom ang gamot, baka pwede mo itong inumin ng alas 8 ng umaga para may oras ang katawan mo na ilabas ang tubig bago pa lumubog ang araw. Tandaan, ang doktor mo lang ang makakapagdesisyon kung ligtas at tama para sa iyo na baguhin ang oras ng pag-inom ng iyong gamot. Ang pagiging bukas sa iyong doktor tungkol sa iyong mga sintomas at alalahanin ay mahalaga sa paghanap ng tamang solusyon. Hindi lang ito tungkol sa paghihi, kundi sa pangkalahatang pamamahala ng iyong kalusugan. Ngayong napag-usapan na natin ang tungkol sa mga inumin at tamang oras ng gamot. Dumako naman tayo sa susunod na mahalagang pagkakamali na maaaring sanhi ng iyong paggising sa gabi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikatlong pagkakamali na madalas ay hindi natin iniisip na konektado sa pag-ihi sa gabi ang hindi paggalaw o sobrang pagupo sa buong araw. Marami sa atin, lalo na kapag nagkakaedad na, ang mas gusto na lang umupo sa bahay, manood ng telebisyon o magbasa ng libro. Mas konti ang galaw, mas komportable, di ba? Pero ang totoo, ang labis na pagupo o pagiging hindi aktibo sa mahabang oras ay may diretsong koneksyon sa kung gaano kadalas ka magigising para umihi sa gabi. Paano nangyayari ito? Simple lang ang paliwanag. Kapag matagal kang nakaupo o nakatayo, lalo na kung limitado ang iyong paggalaw, ang tubig sa iyong katawan ay may tendensyang magpuno sa mga binti at paa dahil sa gravity. Ito ang dahilan kung bakit minsan namamaga ang ating mga paa at bukong-bukong pagkatapos ng mahabang araw ng pag-upo o paglalakad. Ang tawag dito ay peripheral edema. Kapag dumating na ang gabi at humiga ka na para matulog, nagbabago ang posisyon ng iyong katawan. Ang gravity ay hindi na gaanong humihila pababa sa mga binti. Ang tubig na naipon sa iyong mga binti at paa ay unti-unting bumabalik sa iyong sirkulasyon, papunta sa puso at pagkatapos ay sa mga bato, kidneys. Ang mga bato mo naman ay ang nagpoproseso ng tubig na ito at ginagawa itong ihi. Kaya, habang natutulog ka, ang iyong mga bato ay nagtatrabaho ng husto, naglalabas ng sobrang tubig at ang resulta kailangan mong magising para umihi. Isipin nyo, parang isang espongha ang binti mo na sumisipsip ng tubig sa maghapon tapos kapag humiga ka, biglang pumipiga at nilalabas ang lahat ng naipong tubig na yon kaya hindi nakakagulat na mapapansin mong mas madalas kang umihi sa gabi kung kulang ka sa galaw sa araw. Ang magandang balita ay may simple tayong magagawa para dito. Una, maglakad-lakad o gumalaw-galaw ng regular sa buong araw, hindi mo kailangan ng matinding ehersisyo. Kahit 20 minuto ng paglalakad-lakad sa loob ng bahay, pagpunta sa kusina, o paggawa ng magagaan na gawain tuwing ilang oras ay malaking tulong na kung nakaupo ka ng matagal, tumayo ka at magunat-unat kung manunood ka ng TV. Subukang tumayo tuwing commercial break. Pangalawa, itaas ang iyong mga paa sa hapon. Ito ay para makatulong sa pagbalik ng tubig mula sa mga binti bago pa man dumating ang oras ng pagtulog mo. Maaari kang gumamit ng unan o maliit na upuan para itaas ang iyong mga paa habang nagpapahinga sa hapon. Kung kaya mo, subukan ito ng mga 30 minuto hanggang 1 oras bago maghapunan o bago ka matulog ng tuluyan. Makakatulong ito para mailabas muna ang naipong tubig bago ka humiga, para mas konti na ang kailangang ilabas sa gabi. Kung talagang grabe ang pamamaga ng binti mo, kausapin mo ang doktor mo tungkol sa compression socks na nakakatulong sa sirkulasyon at pagpigil sa pag-ipon ng tubig. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na pagkakamali, ang pagkain ng mga pagkain na nakakairita sa pantog o nakakapagpatamis ng dugo. Maraming sa atin ang gustong-gusto ang maanghang, maasim o maalat na pagkain. Ito ay bahagi ng ating kultura at panlasa, lalo na dito sa Pilipinas lang masarap ang Bicol Express, adobo na maasim-asim, o chichirya habang nanonood ng pelikula. Pero alam nyo ba na ang mga pagkaing ito ay maaaring maging dahilan kung bakit ka madalas nagigising sa gabi para umihi? Ang ilang pagkain at inumin ay tinatawag na bladder irritants. Ibig sabihin, pinapainit o pinapakulo nito ang pantog na nagre-resulta sa pakiramdam na kailangan mong umihi kahit hindi pa gaanong puno ang pantog mo.
Kabilang dito ang mga maanghang na pagkain tulad ng sili. Mga pagkain na mayaman sa suka o kamatis tulad ng spaghetti sauce o sinigang na may sobrang asim. At mga prutas na sobrang asim tulad ng kalamansi o suha. Pati na rin ang mga artipisyal na pampatamis na matatagpuan sa ilang pagkain at inumin kapag kinain mo ang mga ito lalo na sa gabi. Nagiging mas sensitibo ang iyong pantog at mas magiging aktibo ito na magdudulot ng mas madalas na pag-ihi. Halimbawa, kung naghapunan ka ng sobrang anghang na Bicol Express, baka mapansin mong mas madalas kang umihi sa gabi kaysa dati. Bukod pa rito, ang mga pagkain na nakakapagpatamis ng dugo ay isa ring malaking issue kung may diabetes ka o nasa pre-diabetic stage ka. Ang pagkain ng sobrang matatamis o maraming carbohydrates, lalo na sa gabi, ay maaaring magpataas ng iyong blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar, sinusubukan ng iyong katawan na ilabas ito sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya, kung mataas ang sugar mo bago ka matulog, asahan mong gagana ng husto ang iyong mga bato para ilabas ang sobrang sugar. At ang resulta ay madalas na pag-ihi. Isipin nyo, kung nag-snack kayo ng matamis na kakanin o inumin bago matulog, baka hindi lang ito maging sanhi ng pagtaas ng inyong sugar, kundi pati na rin ng madalas na pagbangon sa gabi. Ang solusyon dito ay simple lang subukang i-monitor ang iyong kinakain, lalo na sa gabi. Kung napapansin mong mas madalas kang umihi pagkatapos kumain ng maanghang o maasim, subukang bawasan ito, lalo na sa hapunan at para naman sa mga matatamis at carbohydrates. Maging maingat sa dami at oras ng pagkain nito. Kung may diabetes ka, sundin ng maayos ang payo ng iyong doktor at nutritionist tungkol sa tamang diet. Ang masustansiyang hapunan na hindi masyadong maalat, maasim o matamis ay makakatulong ng malaki para sa iyong pagtulog. Subukan ang mga gulay at protina na madaling tunawin. Ang pag-unawa sa kung anong pagkain ang nagtitrigger sa iyong pantog ay isang mahalagang hakbang sa pagkontrol ng iyong pag-ihi sa gabi. Ngayon na nasaklaw na natin ang 4 na mahalagang pagkakamali, handa na ba kayong malaman ang huling pagkakamali na kadalasang nakakalimutan natin pero napakalaki ng epekto? Susunod na ito. Ngayon, dumako na tayo sa 5 at huling pagkakamali na madalas ay nakakalimutan natin pero may malaking epekto sa ating pagtulog, ang hindi sapat na pag-inom ng tubig sa araw. Tapos bumabawi sa gabi. Marami sa atin ang umiiwas uminom ng tubig sa araw dahil sa takot na baka madalas silang umihi. Lalo na kung nasa labas sila o may ginagawa. O kaya naman, nakakalimutan lang uminom ng tubig sa buong araw dahil abala sa iba't ibang bagay. Ang resulta, pagdating ng gabi, bigla kang makakaramdam ng matinding uhaw at dun mo babawiin ang lahat ng tubig na hindi mo nainom sa araw. Yang problema, kapag uminom ka ng maraming tubig ng sabay-sabay bago matulog, ang iyong pantog ay mapupuno ka agad at natural lang na magigising ka para umihi. Paradoxical ito, hindi ba akala mo? Kung konti lang ang iinumin mo sa araw, konti lang din ang ihi mo. Pero ang totoo, kapag dehydrated ka, mas nagiging concentrated o malapot ang iyong ihi. Ang concentrated na ihi ay maaaring maging irritant sa iyong pantog na nagiging sanhi ng mas madalas na pakiramdam na kailangan mong umihi. Kahit hindi pa puno ang iyong pantog, parang pinapakulo mo ang pantog mo sa loob, kaya ang hindi sapat na pag-inom ng tubig sa araw ay hindi solusyon sa pag-ihi sa gabi. Bagkus, maaari pa itong makapagpalala ng sitwasyon. Ang katawan natin ay kailangan ng sapat na tubig upang gumana ng maayos. At kasama na rito, ang pagpapanatili ng balanse sa fluid levels. Kung hindi sapat ang tubig na iniinom mo sa araw, ang iyong mga bato ay magiging mas mahirap magtrabaho para ma-regulate ang iyong fluid levels. At ito ay maaaring maging sanhi ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Lalo na kung bigla kang uminom ng marami bago matulog, ang tamang diskarte ay tuloy-tuloy na pag-inom ng sapat na tubig sa buong araw. Mula umaga hanggang hapon, hindi kailangang uminom ng maramihan ng sabay-sabay. Sapat na ang dahan-dahan at regular na pag-inom. Subukang uminom ng 1 basong tubig tuwing 1 oras o bawat ilang oras para manatiling hydrated ang iyong katawan nang hindi binibigla ang iyong pantog kapag dumating ang gabi. Mga 2 hanggang 3 oras bago ang iyong oras ng pagtulog, bawasan na ang pag-inom ng tubig. Hindi mo kailangang ganap na itigil ang pag-inom, pero limitahan na sa maliliit na sipsip lang kung talagang uhaw ka. Tandaan, ang kulay ng iyong ihi ay isang magandang indikasyon ng iyong hydration level. Kung madilim ang kulay ng iyong ihi, ibig sabihin ay kulang ka sa tubig. Hangarin ang light yellow o halos malinaw na kulay ng ihi sa araw.
Kaya, sa madaling salita, ang 5 pagkakamaling ito na tinalakay natin ay una, ang pag-inom ng sobrang dami o maling uri ng inumin bago matulog tulad ng kape, tsa, soft drinks, at alak. Ikalawa, ang maling oras ng pag-inom ng gamot, lalo na ang mga pampaihi, na kailangan nating ipaalam sa ating doktor bago baguhin. Ikatlo, ang hindi sapat na paggalaw o sobrang pagupo sa buong araw na nagdudulot ng pamamaga at pag-ipon ng tubig sa binti. Ikaapat, ang pagkain ng mga pagkain na nakakairita sa pantog tulad ng maanghang at maasim o mga pagkain na nakakapagpatamis ng dugo. At panghuli, ang hindi sapat na pag-inom ng tubig sa araw tapos babawian sa gabi. Ang mga pagkakamaling ito ay tila maliliit lang, pero ang epekto nito sa ating pagtulog at kalusugan ay napakalaki. Ngunit ang maganda ay ang mga solusyon ay simple at nasa ating mga kamay. Sa paggawa ng maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na ugali, makakamit natin ang mas mahimbing na tulog at mas maayos na kalusugan. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay, magsimula sa 1 o 2 payo na sa tingin mo ay pinakamadaling simulan. At pagkatapos ay unti-unting idagdag ang iba pa. Tandaan, ang pagbabago ay isang proseso at bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Para sa inyong mga kababayan kong Filipino, ang pagpapahalaga sa ating kalusugan ay isang uri ng pagmamahal sa sarili at sa ating pamilya. Kapag malusog at sapat ang ating tulog, mas makakapag-enjoy tayo sa ating mga apo, sa ating mga libangan, at sa bawat araw, huwag nating baliwalain ang kapangyarihan ng isang mahimbing na tulog. Ito ay pundasyon ng ating lakas at enerhiya. Ang mga payong ito ay hindi lamang para mapigilan ang pag-ihi sa gabi, kundi para mapabuti ang inyong pangkalahatang kalusugan at kalidad ng buhay. Ngayon, narito na ang sorpresa na sinabi ko kanina. Bukod sa lahat ng payong ito, mayroong isang bagay na madalas nating nakakalimutan ngunit napakalaki ng epekto sa ating bladder control at pangkalahatang kalusugan ng pantog, at iyan ay ang pagpapalakas ng ating pelvic floor muscles. Ang pelvic floor muscles ay ang mga kalamnan na sumusuporta sa pantog, matris sa babae, at bituka. Ang paghina ng mga kalamnan na ito ay karaniwan habang tayo ay nagkakaedad, at ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa pantog. Kasama na ang madalas na pag-ihi sa gabi. Ang simpleng ehersisyo na tinatawag na Kegel exercises ay maaaring makatulong ng malaki. Ito ay ang pagkontra at pagluwag ng mga kalamnan na ginagamit mo para pigilan ang ihi. Maaari mo itong gawin kahit saan, anumang oras, habang nanonood ng TV, nakaupo sa bus, o nakahiga sa kama. Mag-research kayo ng mga tamang paraan ng paggawa ng Kegel exercises. Ito ay isang simpleng, non-invasive na paraan para mapalakas ang iyong pantog at makatulong na mapigilan ang pag-ihi sa gabi. Ito ay isang bonus na tip na makakapagbigay ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Sana ay marami kayong natutunan mula sa video na ito. Kung mayroon kayong sariling karanasan o iba pang tip na nais ibahagi, mangyaring ikomento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at payo, at kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita nyo itong kapaki-pakinabang, pakiclick po ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang payo at impormasyon na tutulong sa inyo para maging malusog at masaya sa inyong edad. Tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para alagaan ang sarili at mabuhay ng buo. Gawin nating mas masarap at masarap ang bawat paggising. Mabuhay kayo at patuloy nating buhayin ang ating pinakamagandang buhay sa bawat edad.